Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Hallelujah. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Kung saan man kayo naroon, ay naway pagpalain tayo ng Panginoon muli sa ating pagninilay na ito, mga kanilay. At muli, ako'y naniniwala 100% na muli ikalulugod ng Panginoon ang ating pagninilay na ito, sapagkat yan naman talaga lagi ang hinahanap ng Panginoon, tayo makipagtagpo, makipagniig sa Kanya anytime, sapagkat alam natin walang pinakamahalaga kundi ang Diyos. Amen po. At syempre, kung pinapahalagan natin ang Diyos, dapat na pinapahalagan din natin ang Kanyang salita, sapagkat sabi sa John 1:1, sabi doon, sa pasimula pa'y naroon ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Amen po. Kaya tayo po'y halina po, tayo magsimula muli. Pagnilayan natin. At ihanda nyo rin yung inyong mga tubig, ha? Ako'y may tubig dito, Rag. Handa kayo ng tubig para magamit ng Panginoon. Hindi lang para sa atin, kundi para sa ating mga mahal sa buhay, saan man mahalang gamot. Amen? Pero kung tayo mananalig, wala pong imposible sa Panginoon, gagamitin yan bilang daluyan ng kanyang mga biyaya. Hindi lamang kagalingan, kundi kapayapaan. Yun ang pinakamatindi, pinakamaganda. Okay? Okay. Tayo po yung manalangin. Simulan natin to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat at binigyan mo muli kami ng oras at sandaling katulad nito. Panginoon, di man kami karapat-dapat ay kinakatagpo mo kami. Kaya nawa, O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na kaming lahat ay mapatawad mo sa aming mga kasalanan. Linisin mo nga kami ng kabanal-banalang dugo ni Jesus upang sa pagharap namin muli at sa pagninilay namin itong muli ng iyong salita, ng iyong mabuting balita, Panginoon, ay magbigay kaluguran sa iyo. Tanggapin mo na wala lahat ng aming parangal at papuri sa iyo, pagluwalhati, at nawa, pagpalain mong aming pananampalataya sa iyong mga salita. Inaangkin pong muli namin ng Panginoon ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng iyong grasya, ng iyong habag at awa sa lahat na makikipagnilay sa akin, Panginoon, kahit po sa YouTube at saka sa replay nito. Nananalig po ako, wala pong imposible sa iyo, sapagkat mahabagin ka, ikaw ay dakila at mabuti. Wala kang kapantay. Kaya Lord, sa iyo lahat namin iniaalay, lahat ng parangal, papurit, pagluwalhati, pasasalamat, pagdakila, ngayon pa lamang. In the name of Jesus, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, na kaysa mo naghaharit ng Spiritong Banal, iisang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen and Amen. Mga kapatid, yung mga nasa ibang bansa, binabati ko po kayo, huwag kayo malungkot, kasama natin si Lord. Amen po, hindi man kayo makauwi, don't worry, God is with us. Kasama po natin ng Panginoon, at pag tayo nananalig, di tayo pababayaan ng Panginoon. Maganda po yung pagninilayan natin sapagkat ito po ang isa sa pinakang mahalagang tungkulin at papel or buhay ng isang tunay na Kristiyano. Okay, ito po, sa Ephesians chapter 6, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 6, verse 8. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Praise God. Okay. Ang gusto ko po, ang pamagatan po natin to na always pray. Always pray. Manalangin lagi. Huwag kayong manghihinawang manalangin. Sabi nagturo lagi ang Panginoon ng pananalangin para huwag nating kalimutan na tayo manalangin sapagkat napakahalaga po ng pananalangin. Okay. Bakit kaya may mga taong hindi nag-i-enjoy mag-pray? May mga taong tinatamad mag-pray o kaya naman hindi nag-i-enjoy mag-pray o kaya naman hindi na talaga nagpi-pray. Hindi na talaga nagdadasal. Alam niyo kung bakit? Ito ang mga dahilan. Number 1 na ito. Siyempre, unang-una, biktima sila ng diablo. Kasi ang demonyo, ayaw na tayo magpipray. Kasi alam niya, napakahalaga ng prayer. Alam niya may nangyayaring himala sa prayer. Alam niya may nagaganap na mabuti sa prayer. At alam naman natin na ayaw ng diablo na tayo ay pinagpapala, ayaw ng demonyo na tayo kinalulugdan ng Diyos, ayaw ng demonyo na mapala natin o matanggap natin ang biyaya ng panalangin. Kaya ayaw niya tayo nagpipray. At kuminsan man, hindi tayo mapigilan ng diablo na mag-pray,
Ang ginagawa na lang ng demonyo, turuan tayo ng maling prayer. Yan. Yun eh. Okay, makuha niyo po. Unawaan niyo mabuti yun na ayaw ng demonyong tayo nagpipray. Kaya, aakma pa lamang tayo, magtatry pa lamang tayo mag-pray, nandyan na. Nandyan na. Actually, iniisip pa lang natin, balak pa lang natin andyan na humahadlang ng demonyo para manalangin tayo. Isa pa ay, kaya yung iba ay hindi nagpipray o kaya hindi ganado mag-pray or hindi na nga, ang tawag dito, maikli lang mag-pray is because, dahil sa pagod. Alam niyo bang nasa likod din nasa likod din yan ang diablo. Yung masyado tayong pinapagod maghapon, masyado tayong inaabalan niya maghapon, para sa gayon ay dumating ang oras na sa sandali ng ating prayer, hindi na tayo mag-pray. Okay, kuha niyo po mga kapatid. Ganyan, demonyo na yan Papagorin tayo ng papagorin. Bakit tayo pinapagod? Sasabihin niya, ang gagawin niya sasabihin niya maganda naman yung kanyang intensyon. Akala nga lang natin. Pero at the back, sa likod noon, mga kapatid, ay ang gusto niya, wag tayo mag-pray. Sasabihin niya, dapat magsipag ka kasi talaga ang magulang ay dapat masipag para sa kanyang mga mahal sa buhay. Dapat, hindi sinasayang ang oras. Yan. Dapat, work. Ayaw ng Diyos ng tamad. Yan. Ganyan na sasabihin sa'yo ng demonyo. Para sa gayon, ikaw naman pag naniwala ka naman, akala mo mabuti pa rin yung ginagawa mo until na dumating yung oras na pagod ka na sa maghapong paggawa, sa maghapong kaabalahan, para sa gayon, wala ka ng time mag-pray. Di ba? Okay, isa pa ito. Kaya hindi nagpipray or konti lang mag-pray or hindi nag-enjoy mag-pray or walang quality yung prayer is may ibang iniisip. May ibang nasa isip. Pagka meron kang ibang nasa isip, sigurado yan, hindi magiging quality yung prayer mo. Totoo po yan ako. Lalo kapag kadami yung pinoproblema, maniwala ko. O kaya naman, pag overexcited ka naman sa ibang bagay, ganun din. Nawawala ka rin sa concentration ng prayer. So, parang hindi rin nabibigyan ng quality yung prayer natin. Isa pa, ito mas matindi. Yung hindi alam ang kahalagahan nito. Pag hindi mo alam ang kahalagahan ng prayer, of course, hindi mo naman talaga siseryosohin yan o kaya naman hindi mo naman talaga bibigyan ng yung quality time at quality way ng pagpipray. Amen? Okay. So, napakahalagang balikan uli natin to at ulit-ulitin. Alam nyo kasi, pag laging pinagninilayan, iba't ibang revelation ang tinuturo ng Panginoon. Katulad ngayon, ayaw ko kung bakit iniudyok sa akin ang itong topic na ito, gayong naitopic ko na ito dati, pero sa iba namang ibang aspeto naman, parang iba namang pamamaraan, iba yung revelation na ibinigay sa akin ng Panginoon. Okay, ito po ay ginawa ko rin acronym, what is a prayer? Gawin nating acronym, yung prayer. Lahat ng letter ng prayer ay bigyan natin ng meaning. Alam niyo ba na ang prayer, letter P, is a proof of acknowledging God's deity. Proof. Pag sinabing proof, prueba, ebidensya, patunay na may kinikilala kang Diyos, kinikilala mo ang Diyos. Pag nagpipray ka, kinikilala mo ang Diyos. Amen. Kaya yung mga tao na hindi nagpipray, hindi nila kinikilala yung Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid ko sa Panginoon. Naniniwala sila may Diyos, pero hindi nila kinikilala yung Diyos. Parang hindi nila ina-acknowledge. Ano ba yung kinikilala? Parang kumbaga sa tatay, ay basta tatay mo lang, nakita mo yung tatay. Kasi meron akong kilalang ganyan Alam niyang yun ang kanyang tatay. Pero hindi niya kinikilala ang tatay. Kuha niyo? Yun. Parang gano'n Alam mo may Diyos ka, may Diyos, pero hindi mo siya kinikilala. Kaya kapag ikaw nagpipray, ito'y yung pagkilala mo na siya ay Diyos, na dapat kausapin, na dapat lapitan, na dapat purihin, dapat ay talagang bigyan ng oras. Amen? Sabi dito, tingnan nyo sabi sa Psalm 9, verse 10, ito ay sinabi ni King David. Sabi dito,
Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. O, tingnan nyo, okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, kinikilala mo. Kaya naman ang ganda ng kanyang sinabi doon, pangako, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kapag kinikilala natin ang Diyos sa panalangin, talagang yung kaluguran ng Panginoon, talagang hindi tayo matatanggihan kapag naroon yung proof na tayo ay kinikilala natin. One of the proofs ng pagkilala sa Diyos ay ang pagdadarasal, pakikipag-usap sa Kanya. Amen? Sabi sa Psalm 91 verses 14 to 15, sabi dito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Sino nyo? Ang ganda ng pangako, no? Pag kinilala natin. Kapag sila'y tumawag, yan, prayer naman. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Ang ganda ng pangako ni Lord. Amen? Ang ganda ng pangako niya. Tingnan nyo, ha? Sabi doon ay, kapag ang sinuman taong daw kinikilala ang Panginoon, ililigtas. Ililigtas at iingatan. Kapag tumawag, ready ang Panginoon na siya'y tumugon. Di ba? Tingnan nyo, kapag ginagawa talaga natin ang kalooban ng Panginoon, kapag nagpipray tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, yan ay proof. Letter P, yan ay proof ng acknowledgement natin sa Kanya bilang Diyos. Yung kinikilala natin siya na bilang Diyos sa buhay natin. At ang proof niyan, isa sa proofs ng pagkilala sa Kanya ay prayer. Kaya naman pag tumawag tayo talaga, ay diringgin tayo ng Panginoon. Amen? And letter R, ito. Ang isa sa kung ano ang ibig sabihin ng prayer, ito'y remembering God. Remembering God. kaya ang sabi ng iba, tama rin naman yung sinasabi ng iba. Hindi naman ako nakakalimot. Hindi naman ako nakakalimot. Ibig sabihin, nagdarasal lagi siya. But, tandaan po natin, napakahalaga ng hindi lang basta nagdarasal, kundi dapat may quality yung ating dasal at mamaya papaliwanag natin yan kung ano ang mas magandang prayer. Yung acceptable, yung pleasing in the eyes of God. Sabi, remembering God. Sabi sa Psalm 63 verses 6 to 8, sabi ni King David pa rin, sabi, laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Sabi doon, laman ka ng gunita ko. Amen? Kahit nahihimlay daw, kahit natutulog, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Remembering God. Di ba? Nasa isip mo lagi. Kapag nagdadasal ka, inaalala mo ang Diyos. Napakahalaga noon. Kapag mga kapatid ko sa Panginoon, ang pag-alala sa Diyos ay tanda ito ng ng mahalaga. Kapag inaalala mo lagi ang isang tao, ang ibig sabihin niyan ay mahalaga sa iyo. Mayroong dating sa iyo, mayroong kinalaman sa iyo. Pero kapag hindi mo inaalala, parang wala ka ng kaugnayan, di ba? Kuha nyo? Pag hindi mo naaalala, parang at hindi mo talaga yung talagang sinasadya mong hindi naalalahanin. At pag hindi mo na nga naaalala, ay talagang ibig sabihin nun, ay malayo. Malayo na talaga. Na wala nang natutunaw na yung kaugnayan. Napuputol na. Amen? Kaya kapag tayo nagdarasal, mga kapatid, parang naghuhugpong uli. Nagkakaroon uli ng ugnayan because of remembering or remembrance, di ba? Kuha niyo po, mga kapatid. So, lagi magpipray, mga kapatid, para konektado lagi tayo sa Panginoon. Isa pa ito, letter A sa prayer. Ang ibig sabihin ng A ay ito, pag nagpipray tayo, prayer is admission of our need of God. Ito yung pagtanggap natin, ina-admit natin na kailangan natin ng Diyos.
kailangan natin ng Diyos. Kuha nyo? Kapag hindi tayo nagpipray, parang sinasabi mong hindi ko kailangan ng Diyos. And that is boastfulness. Yan po'y kayabangan. Pride yan. Amen? Kayabangan yan na para bagang you can exist or you can survive or you can live without God. Pero kapag ina-admit mo na you cannot do anything apart from God, you cannot live without God, you need the help of God, sigurado yan. Ang kasunod niyan, you will pray. And the more na nararamdaman mo yung need mo sa Diyos, sigurado yan, the more you will pray. Tama po ba? Sabi dito, John chapter 15, verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. At ang number one connection natin sa Diyos is prayer. Prayer. Amen. Ina-acknowledge natin yung katotohanan. Ina-admit natin, tinatanggap natin ang katotohanan na wala tayong maipagyayabang. Wala tayong maipagmamalaki. We need God. Kailangan natin ang Diyos. Amen? Kaya yung tamad manalangin, yung tinatamad, kung yung di gaanong seryoso, walang kalidad yung kanyang panalangin, parang basta na lang makapanalangin, ay patunay ito na para bagang sinasabi niyang, hindi ko naman masyadong kailangan ng Diyos. Kaya ko naman. May trabaho ka naman ako at saka may pera ako sa bangko. Nako, wag nyo yung pagyayabang yan. Isang iglap lang yan. Pwedeng mawala. Tandaan nyo po, isang iglap lang, pwedeng mawala. Isang virus lang yan. Totoo po yan. Isang virus lang na papasukin doon sa utak mo, kinagat yung nerve mo dyan, o ano mang vital dyan, part ng utak natin, magbabagong bigla ang takbo ng buhay natin. Magkukulaps ang ating mundo. Amen? Totoo po yan. Kaya wala tayong may pagmamalaki, wala tayong pagyayabang. Kaya kapag tayo nagpipray, ang ibig sabihin niyan, tinatanggap natin, ina-accept natin, ina-admit natin yung katotohanan na we need God. Amen? Kaya the more we pray, the more we express na kailangan natin ang Diyos. Kuhan niyo po mga kapatid. Huwag tayo magyayabang. Letter Y. Sabi. Ang prayer is a yardstick. Yardstick of our faith and love for God. Ibig sabihin ng yardstick ay ito yung panukat, sukatan. Ito yung sukatan na parang dito igigauge yung ating faith and love for Him. Gaano ba natin kamahal ang Diyos at gaano ba tayo kalalim ang pananampalataya sa Panginoon? Ang sukatan niyan, prayer. Kaya yung mga taong banal, yung mga naging banal at talagang malalapit at powerful ang ibinigay ang buhay, pananampalataya nila sa Diyos, makikita mo grabing manalangin yung mga yan. Antindi. Amen? At ang number one talagang sample natin, model natin sa prayer is the Lord our God. Si Jesus, nung siya'y naging tao, ipinakita niya talaga kung paano ang magdasal. Amen? Tingnan niyo, sabi dito sabi sa Luke chapter 6, verse 12, nang panahong iyon, si Jesus ito ang tinutukoy, nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Actually, hindi lamang po dito. Marami po yung instances na binanggit sa Bible, sa 4 na ebanghelyo na grabing manalangin ng Panginoon, magdamag. Grabe. Yung magdamag ka mag-pray, parang hindi ko pa yata gawa yun. Pero si Jesus, Diyos na yun. Pero magdamag siya nanalangin. Minsan nagpapaiwan pa nga siya. Bukas na siya susunod doon sa kanyang mga alagad. Pauunahin niya kanyang mga alagad. At siya muna yung magpipray. Natatandaan niyo yung pinauna niya kanyang mga alagad, tapos nagpaiwan siya at nagnalangin. Ay pagka nagdarasal pala siya, inire-reveal ng Panginoon ang pangangailangan ng kanyang kapwa, ng kanyang mga mahal sa buhay. At ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga alagad. Kaya nung sinasalpok na ng mga alon sa karagatan, mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? Sinundan niya yung kanyang mga alagad, lumakad siya sa tubig, akala nga nila multo, pero andon si Jesus para payapain yung
karagatan. Amen po? So, laging na tinuturuan ng Panginoon, pray, 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 yung kanyang mga alagad. Always pray. Sabi nga, pray unceasingly. Sabi sa Thessalonians chapter 5, verse 18, pray unceasingly. Lagi kayong manalangin. Ito na naman, di ba? Dito rin, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng San Pablo, pray, always pray. Amen? Tapos, letter E, tandaan po natin, Oo nga naman, yardstick, yung letter Y, yardstick, ibig sabihin ay sukatan. Oo nga naman, pag mahal na mahal mo ang Diyos, sigurado yan, lagi mong kakausapin. Lagi kang, kahit wala kang hinihingi. Yung iba, kaya mananalangin, kaya mahabang manalangin, dami rin hinihingi. Pero kapag ang pinag-usapan na ay love for the Lord, you can express it through prayer. Through prayer. The more you pray, the more you spend time with Him, in His presence, yun ay ipagpapakita, mga kapatid, na talagang you really love God. Amen? Kapag nagmamadali ka, parang hindi siya mahalaga sa iyo. Parang hindi mo, di ba, kahit kayo, kapag mahal mong isang tao, di ba, you will spend more time with Him, di ba? Tama po ba? Kaya, mga kapatid, pray pa more. Hindi lang pag may time, pray pa more. Kahit na anong oras, gawin natin. Amen. And letter E, ang prayer is, ito po, entering into God's presence. Ito yung pagpasok natin sa presensya ng Diyos. Every time we pray, pumapasok tayo sa presensya ng Panginoon. At wala pong pinakang ligtas na lugar, kundi ang presensya ng Diyos. Walang pinakang masarap na lugar, kundi ang presensya ng Panginoon. Kapag tayo nagpipray ng totoong prayer, mararamdaman yung nakapaloob ka, parang, tinatalokbungan ka ng malaking kumot ng presensya ng Diyos. Yun po ang parang pumapasok ka dun pumapaloob ka. Sabi nga sa Psalm 95 verse 2, tingnan nyo tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat, siya ay purihin ng may awit, may tuwa at galak. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat, siya ay purihin. Pag lumapit, ibig sabihin, mga kapatid, naroon tayo nananalangin tayo, lumalapit tayo, dumudulog tayo sa Panginoon, sa kanyang presensya. Pumapasok tayo. Kaya ang ginagawa nga, ang turo nga ng Panginoon, pagka kayo mananalangin, para makapasok kayong mabuti sa presensya ng Panginoon, be alone. Be alone and only with Him. Di ba? Amen po? Makipag-usap tayo. First, eto, letter R, last letter sa prayer. Eto. Ano ang prayer? So, ang ang ibig sabihin ng prayer, mga kapatid ko sa Panginoon, ay proof of acknowledging God's deity. Pangalawa, letter R, prayer is remembering God. Inaalala mo ang Diyos. Yung unang kinikilala. Letter A, admission of our need of God. And letter Y, it is a yardstick of our faith and love for God. Amen. Sukatan, gauge. Next is letter E, prayer is entering into God's presence. Pagpasok sa presensya ng Panginoon. Ang sarap, Pagka yung talagang seryoso ang prayer mo, hindi mo na mamalayan, ang tagal na pala ng iyong pakikipag-usap sa Panginoon kapag talaga naramdaman mo ang presensya ng Panginoon. Nakaranas ba kayo ng ganun? Yung parang maluha-luha ka talaga. Hindi ka naman nahahabag, hindi ka naman naawa sa sarili mo, wala ka namang iniisip na masama, pero parang bakit ka naluluha? Yun daw ang groaning with the Spirit, in the Spirit. Yung bang yung parang napupuspos ka ng Espiritu Santo, hindi mo na mamalayan, umiiyak ka na, naranasan ko. Ang sarap-sarap, mga kapatid ko sa Panginoon. Letter R, ito, ang isa sa prayer is re-empowerment from God. Re-empowerment. Pag sinabing re-empowerment, ini-empower ka uli ni Lord. Kumbaga, nire-recharge ka. Recharging yan re-empowerment. Nire-recharge ka uli ng Panginoon. Kaya kapag ang isang tao lagi nagpipray, laging ang lakas-lakas pagkatapos mag-pray.
Laging lakas-lakas niya. Parang may nakuha siyang, parang kung sa cellphone, na-recharge ka uli. Fully charged ka uli. Ano, di ba? Sabi sa Matthew chapter 26, verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Yan, mahina. Kailangan mag-charge. Amen po. At ang charger natin ng ating spiritual power is prayer. Prayer, number 1 is prayer. Maraming paraan, pero number 1 po talaga is prayer. That's why Jesus always pray. Amen? Jesus always prays. Sa totoo lang, He always prays. Wherever He is, whatever He do, whatever He does, talagang ginagawa mag-pray. Talaga inuuna niya ang prayer. Kaya tingnan niyo si Jesus power. And even, powerful siya. And even yung mga saints natin, yung mga saints na talagang nabuhay noon, at yung mga prophets noong unang panahon, yan po ang susi nila para magkaroon ng matinding power sa kanilang paglilingkod, sa kanilang buhay. Hindi sila na-overcome ng ibang powers, mga kapatid, na nag-exist, especially the power of the devil. Yan, mga kapatid, na pagtatagumpayan nila, napapalayas nga nila ang devil, mga kapatid, because of prayer. Amen? Kaya matatandaan nyo, minsan, nag-report, bakit kay Jesus yung kanyang mga alagad, bakit po hindi namin mapalayas yung sabi na yung demonyo, yung espiritu ng demonyo, sabi ni Jesus, kasi yung mga ganyang espiritu ay napalalayas lamang sa pamamagitan ng prayer and fasting. Di ba? Okay, so prayer pa rin ang talagang power. Amen po? Okay, ngayon, eto, pakinggan natin mabuti mga kapatid ko sa Panginoon. Ano ba ang components ng isang ideal prayer? Ano ang components ng isang ideal prayer? Kapag sinabing ideal prayer, ano yung magandang prayer? Ano ang components niyan? O ano ang elements niyan? Ano ang dapat matatagpuan dyan kapag tayo nagpipray? Number 1, eto, prayer pa uli. Acronym na naman, Eto, yung isang prayer na in-acronym natin, mga kapatid, ay ano ang ibig sabihin ng prayer? Ito naman, ano ang mga elements or ano ang components ng isang magandang prayer, isang ideal prayer. Number 1 is to, letter P. Letter P. It must be personal. Mayroong personal conversation. Personal. Pag sinabing personal, ito yung puso sa puso. May mga taong pag nagdarasal ay hindi personalan, trabaho lang. Di ba? Trabaho lang. Ibig sabihin, ay kailangan mag-pray Obligasyon kong mag-pray. So, walang personalan. Dapat, pag sinabing personalan, talagang puso sa puso yan. Amen po? Personalan Ibig sabihin, talagang yung paglapit mo, personal na personal. Na as if talagang you really see Him personally or physically. Di ba? Parang, talagang tinatanggap mo na, He is there. Di man kita nakikita. I know you are there. You are in front of me. Yun. You are beside me. You are with me. Yun. Ganun yun. Amen? Kaya ang magandang prayer talaga, nagsasarado ka ng mukha, ng iyong mata, nagpipikit ka para walang distraction, para maging personal na personal. Sabi sa Matthew chapter 14, verse 23, matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Yan, si Jesus yan, tinutukoy dyan. Personal. Talagang ang gusto niya makipag-usap ng personal sa kanyang Ama. Amen? Kaya lagi napapansin yan napapansin ng kanyang mga alagad. Kaya minsan sinabi ng mga alagad, Lord, turuan niyo kaming manalangin. Katulad nung ginawa ni San Juan, ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad. May mga alagad si San Juan Bautista, tinuturuan niya lagi mag-pray kung paano manalangin. Ay kasi nakikita nila lagi nagpipray si Jesus. Kaya sabi nila kay Jesus, Lord, turuan mo naman kami ding magdasal. Yun. At tinuruan naman sila. Amen? Okay. So, it must be personal. Personal. Conversation, with personal conversation. Isa pa, na dapat mayroon, hindi lang personal conversation, kundi with mayroong reverence to His Majesty.
reverence with His Majesty. Ano yung reverence? Yung matinding paggalang, matinding pagkilala, yung matinding paggalang na, ano ba yung reverence? How do you revere God? Okay, ito sabi sa Matthew chapter 26, verse 39. Lumayo siya ng kaunti. Si Jesus na naman ito. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Yung pagpapatira pa, talagang ina-acknowledge mo yung kanyang majesty. Yung kanyang kabunyian. Ano ba? Kabunyian ba yun? Parang yung pag sinabi yung hari ba? Yung hari, di ba? Yung his majesty. Hindi ko ano yung parang talagang niluluwalhati mo siya. Yung talagang kinikilala mo siya na talagang itong aking sinasambang Diyos ay napakamakapangyarihan at full of glory. Full of glory itong Diyos na sinasamba ko, kaya ako'y nagpapatira pa. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, yung mga taong nagpapatira pa sa Panginoon, naku, powerful ang prayer nila. Kinalulugdan yun kasi kinikilala mo talaga na ang iyong tinatawagan ay hindi ordinaryo. Hindi talaga, at talagang, kumbaga matindi ang karangalan, matindi ang kapangyarihan kapag ikay nagpatira pa. Kaya nang matutunan ko ito mga kapatid, napakatagal na ganun ang ginagawa ko. Hindi ko sinasabing ako'y banal na mga kapatid, pero as much possible, I see to it na talagang naibibigay ko. Kumbaga may katwiran ako na magdadasal ka din lang, ayusin mo na. Ibigay mo na yung the best. Amen? At ito yung ideal. Yung ibibigay mo talagang kinikilala mo, may buong paggalang ka, Kaya mapapansin nyo mga kapatid, doon sa mga lumapit kay Jesus, nung siya ay narito pa sa lupa, basta nagpatira pa sa kanya, answered prayer. Basta nagpatira pa. Kasi yung gesture mo na ikaw ay nagpatira pa, you kneel down, hindi lang basta lumuhod kundi talagang nagpatira pa, iba pa rin yung parang nakadapa, yung parang mga Muslim, siguro kaya minsan yung mga Muslim talagang tinutugon ng Panginoon, is because talagang yung reverence na ibinibigay nila kay Lord, talagang kakaiba no? Dapat ganun din tayo. Dapat mas matindi tayo kaysa sa mga ibang religion. Why? Kasi alam natin na talagang alam na natin talagang ang Diyos ang lumikha ng langit at ang lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita, at napaka-glorious niya, napakaluwalhati niya, siya'y walang kapintasan, siya'y banal na banal, kaya dapat lamang ibigay natin ang full reverence natin sa Kanya, yung buong paggalang natin, at makikita yan sa pamagitan ng ating kilos, ng ating gesture sa harapan ng Panginoon. Amen? Okay, so ang isa nga doon ay pagpapatira pa. Sabi sa Psalm chapter 5 verse 17, ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makapapasok ako sa iyong tahanan, ika'y sasambahin ko sa templo mong banal, luluhod ako, tanda ng aking paggalang. Yun, nakuha nyo? So, reverence, tanda ng paggalang. Okay, next is ito. Ang prayer, para maging ideal, dapat mayroon tinatawag na affection to Him. Pag sinabing affection, yung love. Love, affection, love. Amen? Sabi sa Proverbs chapter 15, verse 17, tingnan nyo ito'y pagkukumpara lang. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang ibig sabihin, parang kumpara lang Mas masarap nga naman yung naghandog ka din lang, pero kahit maliit lang ang handog mo, halimbawa, isang payak na prayer lang, pero punong-puno ng pag-ibig. Amen? Kaysa doon sa nagpipray ka, inaawit mo pa, talaga sinasayungan mo pa, pero wala naman sa puso, wala namang pag-ibig. Parang nagpapakita ka lamang doon sa mga tao. Parang yung mga Pariseo at mga eskriba noon na paimbabaw lamang yung kanilang pananalangin.
Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag niyo silang gagayanin. Sila kung magdasal, gusto nila maraming nakakakita. Sila kung magdasal, akala mo, talagang taimtim nila. Ang haba ng kanilang dasal. Aba, hindi masama mahabang magdasal. Ang binabatikos ng Panginoon doon, hinahabaan nila para maraming makakita. Para maraming makapansin sa kanila na sila'y madasalin. At sabi ng Panginoon, puro mapagpaimbabaw yan. Amen? No. Hindi niya binabatikos doon ang mahabang panalangin. Gusto ng Diyos, siya nga gumawa ng mahabang panalangin. Magdamagan siya. So hindi siya against sa mahabang panalangin. Gusto niya ang mahabang panalangin. Pero yung quality, ano yung quality? With love, with affection, deep in our heart. Amen? Yung nakikipag-usap ka na may pag-ibig na nagagawa mo sabihin, Lord, na I love you, Lord. I love you. I love you. I really love you. Kayo po ang pinakamamahal ko. Kayo ang mahal na mahal ko po kayo. Nasasabi niyo ba yung mga kapatid ko sa Panginoon? Nawa, masabi natin next time na, Lord, ako po'y narito sa iyong harapan. Ako'y nagpapatripa. Ako'y lumuluhod. Dumudulog po ako sa iyo. Taglay ang aking pagmamahal. I love you, Lord. Mahal na mahal ko po kayo. Kayo po ang pinakamamahal ko. Kayo ang pinakangiibig ko. Kayo ang pinakaminiti ko. Kayo po ang lahat-lahat sa akin. Kayo po ang pinakamahalaga sa akin. Amen? Nawa nasasabi natin yung kay Lord. Amen po. Kung nasasabi natin sa tao, mga kapatid, higit na dapat nating sabihin sa Diyos. Tama po ba? Amen. Kung naipararamdam natin yan, ipadarama natin sa ating kapwa, mas higit sa Diyos, sapagkat utos ng Diyos yon. Sabi sa Mark chapter 12, verse 30, verse 30, sabi doon ay, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Amen. So every time na tayo po'y lalapit sa panalangin, pinakamagandang element or component ng prayer is, one of them is yung ating affection, letter A, affection or love for God. Amen? Okay. And, next is ito. Anong isa pa? Letter Y, yung tinatawag na yielding to His will. Yielding, yung marunong tayo magpaubaya sa Diyos. Amen po. Yielding, ibig sabihin, let your will be done. Kaya nga sabi ng Panginoon, si Jesus na naman ito, Matthew chapter 26, verse 39, lumayo siya, si Jesus na tinutukoy dito, lumayo siya ng kaunti sa mga apostol, nagpatira pa siya at nanalangin. Nagpatira pa na naman at nanalangin. Ama, kung maaari po ay ilayon ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Yun, every time we pray, para maging kalugod-lugod at acceptable sa Lord, whatever man ang ating request or prayer request or petitions to God, mga kapatid, maganda po, ito ang kalugod-lugod. Yung, Lord, mangyari pa rin ang gusto mo, kung anong plano mo. Bakit? Kasi naniniwala po ako na mas maganda yung plano mo kaysa plano ko. Amen. Kaya ako pag nagpipray, pero sabi ko, Lord, mangyari pa rin yung kalooban nyo. Kung ano po yun. Kung kaya, pag nagpipray kami, mga kapatid ng sister wife ko, sabi, lagi namin sinasabi, kung kinakailangan po ninyong igiit ninyo ang inyong plano o ipilit ninyo ang plano nyo sa amin, okay lang po. Mas gustuhin ko po. Kasi, alam nyo, kasi minsan tayo talaga may kalikasan tayo na minsan pagpangit yung nangyayari, pero yun naman ang plano ng Panginoon, yun ang dadaanan, kumbaga sa batuhan ng dadaanan, tumatanggi tayo, umaayaw tayo, nagko-question tayo, kin-question natin si Lord, sasabihin natin na, bakit Lord? Bakit? Bakit ako pa? Bakit mo pinahintulot ito? Pero ang gusto ng Panginoon, parang sinasabi mong sa Panginoon, Lord, ikaw naman ang driver Di alam mo naman kung saan ang tamang daan, kahit pamabato yan, kahit lubak-lubak yan, okay lang, basta ikaw ang driver ko. Amen? Alam ko naman, hindi mo ako dadalhin sa madilim, doon mo ako dadalhin sa tamang destination ko. Tama po? Yun ang maganda. So, bahala ka na, Lord. Bahala ka na, Lord, kung ano yung gusto mo. Amen? Kung ako, ito yung gusto ko, pero mangyari pa rin yung gusto mo, Lord. Amen? Ganyan si Jesus Pinakita niya yung tamang pananalangin. Okay, next is ito, mga kapatid. Letter E, na isa pa sa component ay ito, ng isang magandang prayer. Letter E sa prayer pa rin. Ano yun? Ito yung expectation. Dapat may expectation tayo of His answer. May expectation. You are expectant na tutugunin ng Panginoon.
Pero maganda yun na ang isa, alam ko tutugunin ako ni Lord. Alam ko hindi ako pababayaan ni Lord. Alam ko mayroong tugon ng Panginoon at hihintayin ko yan. I will expect. Amen? At alam ko, favorable sa akin yun. Para sa aking kabutihan yun. Ini-expect ko yan. Sabi nga ng Panginoon sa Mark chapter 11 verse 24, sabi doon, kahit sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo yon. Ini-expect mo na, mayroon akong matatanggap, may ibibigay sa akin sa Lord, hindi po pwedeng wala. Amen? At inaangking ko na ito ang ibibigay sa akin. Pero, sabi ko nga sa inyo, mayroon pa rin yung kanina, before that, ay yung dapat ay may yielding spirit tayo. Yung mayroon tayong pagpapaubaya pa rin sa Panginoon kung ano yung kanya. But of course, gusto rin ng Panginoon na nag-expect talaga. Ay sinabi niya yun, mag-expect kayo. Sabi nga ng Panginoon, mangyayari ayon sa inyong paniniwala. Amen po. But then, lagi nating expect na ang kanyang ibibigay ay better or better doon sa ating hiningi at the best para sa atin. Klaro po ba mga kapatid? Because He knows what is best. Tandaan po natin. Sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you. I know the plans I have for you. Siya lamang nakakaalam ng plano niya para sa atin. Kaya dapat doon tayo mag-expect na, sabi niya, plans to prosper you and not to harm you. Yan. And to give you hope. Yan. Sabi ng Panginoon yan, Jeremiah chapter 29, plano na mabuti para sa inyo, hindi makakasama, makapagpapaunlad sa inyo, at magbibigay pa sa inyo ng magandang pag-asa. Amen? Okay. Next is, and last letter, ito, letter R sa prayer. Ano ang dapat o component ng sa magandang prayer? Letter R, ito, last but not the least, yung resting in His disposition. Resting in His disposition. Ano pong ibig sabihin nito? Yung ipinapanatag mo, kung baga saan inilalagay mo sa, yung pagkatapos mo mag-pray, hindi ka pa man nag-pray, nakarelax ka na. Nakarelax ka na. Amen? Whatever your prayer is, i-relax mo na yung sarili mo. Kasi alam naman ng Lord hindi ka nga pababayaan. Kaya nga sabi na nga ng Panginoon sa Romans chapter 8, verse 32, kung ang aking anak ay naipagkaloob ko sa inyo, ano pa ba naman ang ipagkakait ko sa inyo? Just relax. Amen? Rest. Pumanatag ka. Sabi dito sa Psalm 37, verse 7. Psalm 37, verse 7. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Ibig sabihin, kapag umaharap ka, nagpipray ka, pumanatag ka. Amen? Huwag yung nagpipray ka na, nag-aalala ka pa. Amen? Sabi dito, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matiyagang, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaiingitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Ang ibig sabihin nito mga kapatid yun, huwag kang paistorbo doon sa mga nakikita mo, naririnig mo, nalalaman mo, nababalitaan mo tungkol sa iba. Huwag kang paistorbo doon. Amen? Huwag kang pa-distract doon. Instead, ipanatag mo ang iyong sarili sa presensya ng Panginoon. Amen? Maliwanag po ba? Rest. Rest in His presence, rest in His disposition, rest in His palm. Ibig sabihin, pumanatag ka doon, parang ilalagay mo yung sarili mo doon sa Kanyang kamay. Amen? Alam naman ni Lord lahat Amen po ba? Okay, naniwala ba kayo na tayo ay, na ang Panginoon ay kinalulugod niya ang ating pinag-aralan ngayon kasi gusto niya na tayo ay manalangin lagi ng yung katanggap-tanggap, acceptable, pleasing to God. Amen? Okay, tayo po ay lumapit sa Kanya. At atin pong isabuhay ngayon pa lang, isabuhay na natin ang ating prayer. Inaanyayahan ko po kayo na huwag kayong pa-distract. Kayong pa-distract. Close your eyes and feel the presence of the Lord. Tayo po ay papasok sa presensya ng Panginoon. Huwag kayong papayag na hindi kayo nakapasok sa presensya ng Panginoon. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos ang higit na mas mabuti para sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Tandaan po natin yan. Just believe. Believe. Amen? Okay. So,
Tayo lalapit sa Kanya ng buong kababaang loob. Ha? Papadama natin sa Kanya na kinikilala natin Siya bilang tunay na Diyos, bilang makapangyarihang Diyos. Ama, salamat po at kayo ang aming Panginoon. Salamat po at kayo po ang aming Diyos na lumikha sa amin at may-ari sa amin. At dahil ikaw ang may-ari sa amin, alam namin may maganda kang plano sa amin. At dahil ikaw ang lumikha sa amin, alam namin ang plano mo ay laging maganda at laging para sa amin, sa aming ikabubuti. Ama, una sa lahat, sa mga sandali, Panginoon, na kinu-question ka namin, nagtatanong kami, maurirat kami, nagrereklamo kami sa mga nangyayari. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Sa mga sandaling nag-aalinlangan kami sa iyo, patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, nananalig po kami. Ang aming kinakausap na Diyos ay narito ngayon, hindi po malayo. Katabi namin, at kahit pinakamahinang pintig ng aming puso ay naririnig mo. Kahit pinakamahinang bulong ng aming puso ay napakalinaw sa iyo. Panginoon, kilalang kilala mo kami. Alam na alam mo ang aming pinagdaraanan at nararanasan. Alam mo ang kabigatan namin. Alam mo, Panginoon, ang mga minimithi namin. Lord, saan man naroon ang aking mga kapatid, nagkakaisa po kaming lumalapit sa iyo. Sabi mo, Lord, kapag may nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anumang bagay, ipagkakaloob mo. Narito po kami, sumasampalataya. Kaya nga, Panginoon, ano man ang hinihiling ng aking mga kapatid, Lord, please, nagmamakaawa po kami. Kaisa po nila ako. Bilang tagapagpahayag mo, bilang lingkod mo, Panginoon, sinasamahan ko po ang bawat kapatid ko saan man sila naroon. Nagmamakaawa po kami. Nagsusumamo po kami. Panginoon, abutin mo po ang bawat isa. Lalo na ang mga may karamdaman. Lalo yung pagod na, nanlulupay-pay na, Panginoon. Nangihina na. Palakasin mo po sila. Kung may karamdaman, pagalingin mo po sila. Hipuin mo sila, Panginoon. Ano man ang karamdaman nila, tunawin mo po yan. Ibalik mo po ang dati nilang kalusugan, ang dati nilang sigla. Lord, I pray, kahabagan mo po ang bawat isa. Wala naman talaga kaming pag-asa kundi ikaw. Anong may pagyayabang namin? Wala. Wala po. Wala kaming masasandalang sigurado. Wala. Pera, kayamanan namin, tao, lalong hindi. Ano man yan, lakas, lahat yan dagling nawawala. Ikaw lamang ang nananatili. Ikaw lamang ang matibay. Ikaw lamang ang matatag. Kaya sa iyo kami sasandal. Sa iyo kami kakapit, Panginoon. Sa iyo kami dadaing. Sapagkat alam namin, Panginoon, alam mo ang aming nararamdaman at mahal na mahal mo kami. Mahal na mahal mo kami. Hindi namin kayang pantayan ang pagmamahal mo sa amin. Pinatunayan mo na yan ng napakaraming ulit at totoong mahal na mahal mo kami. Napakadakila mo at napakabuti mo. Kahit na kami, sumasablay, nagkakamali, nagkukulang, nadudulas, nadadapa. Lord, hindi nagbago ang iyong pag-ibig sa amin. Nagmamakaawa po kami. Kaisa ako ng aking mga kapatid saan man sila naroon. Lalo na nga may karamdaman, pagalingin sila. Yung mga
Matitindi ang kanilang pinagdaraanan. Panginoon, may mga alalahanin sila. May mga bumabagabag, tumatakot sa kanila. Dalangin ko po, Lord, please, tulungan mo sila. Palayain mo sila. Pagpalain mo sila. Tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig na nagbabago, nagliligtas, nagbabago ng buhay. I pray, Lord, please, i-bless mo sila. Tulungan mo sila. Iahon mo sila dyan. Bigyan liwanag mo ang kanilang buhay. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kaginhawahan, kalayaan. Wala naman pong imposible sa inyo. Ano man ang pangangailangan ng aking mga kapatid, Ama, nagsusumamo po ako bilang lingkod mo alang-alang sa pananampalataya ng aking mga kapatid na kaisa kong nakikipagnilay ng mabuting balita. Please, tugunin niyo sila. Ipagkaloob ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga kahilingan. Lalo pa nga't ito'y makabubuti sa kanila. At kung ang hinihiling nila, Panginoon, ay maliit lang, ibigay mo po ang pinakamalaki na magpapabuti ng kanilang buhay, higit pa sa kanilang inaasahan. Panginoon, bigyan mo sila ng kapayapaan, kapanatagan, kalakasan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng isang payapang kaisipan at puso. Yakapin mo sila. Yakapin mo sila. Ama, dinadalangin ko rin po, Panginoon, yung mga tubig, Panginoon, Lord, na inihanda nila. Dalangin ko po, Lord, i-bless mo ang tubig nila. Ang tubig na ito. Lahat ng tubig na itinataas sa iyo. I pray, Lord, daluyan mo ito ng iyong mga himala, kagaling, pagpapagaling. I-empower mo ito, Lord. Pagpalain mo ito. Hayaan mo maging kasangkapan mo upang sa gayon, hindi lamang sila ang mabless, kundi ang kanilang mga mahal sa buhay na makagagamit nito in the name of Jesus. Lalo tigit ang kapayapaan sa mga walang kapayapaan. Kalakasan ng loob, katatagan sa mga naghahanap nito in the name of Jesus. Amen and amen. Panginoon, maraming pong salamat. Maraming salamat, Lord. Nananalig kami. Narito kami sa presensya mo. Nakapasok kami sa presensya mo sa pamamagitan ng panalangin ito. Thank you, Lord. We love you, Lord. We love you. We praise you. We adore you. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon. Kayo ang pinakamahalaga sa amin. Kayo ang lahat-lahat sa amin. I love you, Lord. We love you. Amen and amen. Thank you, Lord. Lahat ng ito, Lord, inaangkin namin, kinalugdan mo, tinanggap, tinugon, inabot. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang iyong bugtong na anak, na kaisa mo naghahari, noon, ngayon, at kailanman, kaisa rin ng Espiritong Banal. Iisang Diyos, magpakailanman. Amen at amen. Sa iyo lahat ang kapurihan magpakailanman. Amen and amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Praise the Lord. Praise God. Mga kapatid, maraming salamat muli. Huwag na kayo mag-alala. Ipanatag nyo na ang inyong kalooban. Hindi po nasayang ating pananalangin. Tinugon tayo ng Panginoon. Manalig po kayo. Huwag kayong mag-aalinlangan. Amen? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. At sa mga sandaling ito, ako'y naniniwala, ang daming pinagaling, ang daming answered prayer. Kaya ibinabalik ko sa Panginoon ang lahat ng papuri, lahat ng pagluwalhati. Naramdaman ko ang presensya muli ng Panginoon. Thank you, Lord, kay buti-buti mo. Amen and amen. Mga kapatid, huwag niyo pong kalimutang i-share itong video na ito. Lalo na doon sa alam ninyo nangangailangan ito. Amen? Wala namang bahay dyan. Share niyo po. The more you share, naku, maniwala po kayo, the more blessings will come to you, mga kapatid. I-bless niyan lalo kayo kasi naglilingkod kayo
nagiging kasangkapan kayo para makilala ng iba ang Panginoon, ng ating Diyos. Amen po? At muli, mga kapatid, ay mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Brother BRO.Ding.Alban. At nakapagsusupport na po kayo sa programang ito, sa gawaing ito ng Panginoon. And the Lord will bless you. Amen po. Siya po ang gaganti sa inyo. Amen. Maraming salamat po. And nawa, mga kapatid, magloobin muli ng Panginoon sa next Friday. Ganong oras pa rin kung loloobin ng Panginoon. Amen po. God bless po. God bless. Maraming salamat. Purihin ang Diyos. God bless po.